Masaya pero malungkot. To be honest guys, hindi ko alam kung magiging malungkot ba ako kay Atisa or magiging masaya ako sa nanalo. Masaya ako dahil nanalo si Bulacan as Miss Universe Philippines 2024. Pero malungkot ako para kay Atisa manalo dahil hindi siya ang nanalong Miss Universe Philippines. Hello guys, welcome back to my channel. This is Roderick Cruzabala, and today's video pag-usapan nga natin ang post Miss Universe Philippines 2024 reaction video. At yun na nga guys, so bago ako magsimula, if you are new to my channel, if you haven't subscribed, please do subscribe to my channel at huwag kakalimutang i-click ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang aking mga susunod na uploads very soon. Right guys, so yun na nga guys, sobrang saya ko dahil kay Bulacan, dahil I am from Bulacan and after a long time, meron ulit representative ang Bulacan para sa Miss Universe. Ang last yata na nag-represent ng Miss Universe o sa Miss Universe from Bulacan, I think it's Maricar Balagtas, 2002, 2003, something like that. And then after that, wala na. Super happy ko sa kanya. To be honest guys, agree ako, masaya ako na nanalo siya because the moment na talagang kung titingnan mo sila sa swimsuit, lahat sila is sexy. Lahat sila talaga may katawan, maganda yung hubog ng katawan, magaganda yung mga legs and everything. But talaga nung lumabas si Bulacan sa evening gown, tapos yung lights pa, tumapat sa kanya, yung suot niya is white, tapos dark skin siya. Sobrang ganda niya. Parang nakikita ko sa kanya is parang si Leila Lopez yung aura. Super ganda ni Bulacan talaga. Very redundant na yung sasabihin kong sobrang maganda, but talaga yun yung naramdaman ko na parang kinabahan ako or nakita ko si Bulacan sa evening gown segment. Parang sabi ko, parang ito yung tatalo kay Atisa Manalo. And then boom, maganda din siyang sumagot. Binigyan sila ng parang scenario na she is beautiful, she is confident, and how she will use that to influence others. At sinabi nga niya na as a woman of color, yung nanay niya mismo ang nagpalakas ng loob sa kanya, sinabihan siya o parang pinalaki siya na maging confident, na mahalin niya yung sarili niya, embrace who she is, and she is now very confident and beautiful. And of course, sinabi din niya na with the other 52 delegates, she is, basta yun na nga, yun na yun. Naintindihan niyo na, panoorin niyo na lang dahil hindi ko masyadong matandaan yung kanyang sagot. But she gave a very good answer, to be honest. Then, Atisa Manalo, I think that Atisa Manalo, kulang, sobrang safe ng kanyang sagot. And to be honest, that night, I must agree that Bulacan really the brightest that night. Sobrang ganda ng gown niya. Bagay na bagay sa kanya. Basta maganda yung kulay sa kanya. Sobrang talagang Diyosan-Diyosa. Si Atisa Manalo naman is nagkulang lang siya sa sagot. Sobrang safe ng kanyang sagot. Siguro kung, I don't know, siguro yun na lang din talaga yung gusto ng judge. Kahit na mas maganda yung sagot ni Atisa Manalo sa tanong, Bulacan talaga pa rin ang mananalo dahil sobrang ganda nga ni Bulacan. Sobrang para talaga siyang nasa Miss Universe na. Kinabahan din ako kay Taguig dahil sobrang galing din ang sagot niya. Sobrang parang nandun yung conviction, dire-diretso, maigsi, sweet, on point. Syempre si Kainta din, magaling din yung sagot niya. But parang medyo magpagka-pageant-ish yung sagot, but super galing din ni Kainta talaga. Si Baguio naman is talagang hindi ako nag-expect na mananalo dahil sobrang kinabahan siya sa pagsagot. I don't know. Yun. So yun lang guys. Very sad for Atisa Manalo. Although Atisa Manalo was appointed as Miss Cosmo Philippines. So sasali siya sa Miss Cosmo International Beauty Pageant. Masaya pa rin ako para sa kanya. But of course, we Atisan or supporters of Atisa, we are very sad. But me from Bulacan, and Bulacan is the new Miss Universe Philippines 2024. I am so happy pa rin. Okay, so this is just a very quick video reaction. So this is it guys. Thank you very much for watching and I hope you guys stay safe and be safe.